tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang paggunita o kapestahan para sa mga martir at santo, sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at ang kanilang mga kasama. Kapatid, malapit ka na bang bumigay dahil sa mga problema ng buhay? Marami tayong mga stress, marami tayong mga pressure, maraming dahilan para maging malungkot. Pero tandaan mo, isa lang magbibigay ng dahilan sa iyo para sumaya ka muli, para lumakas ka muli, para magkaroon ka ng kapayapaan. Walang iba kung hindi ang iyong pananampalataya sa Diyos. If you have faith, then you can be strong once again. Kung ikaw ay nananalig, nagtitiwala sa Diyos, alam mo na ikaw ay naglalakbay dito sa buhay na ito, hindi ka nag-iisa. Mga kapatid, muli sa banal na misang ito, tayo ay humingi ng Kanyang tulong, lalong-lalo na ang Kanyang banal na Espiritu. Tayo ay nagpapasalamat dahil maririnig natin muli ang Kanyang salita, nagbibigay ng panibagong lakas at buhay sa atin. Tayo ay nagpapasalamat dahil tatanggapin natin muli ang Kanyang banal na katawan at dugo sa banal na misa. Yan ang bibigay sa atin, hindi lang ng buhay, kung hindi tulong sa atin papunta sa buhay na walang hanggan. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang inatupag, kundi ang magtrabaho, ang habulin ng pera, ang mag-alala sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Yan ang mga dahilan ng ating panghihina. Aminin natin na tayo'y nagkulang sa Diyos. Aminin natin na tayo ay nawalan ng tiwala sa Kanya. Aminin natin na nawalan tayo ng pag-asa sa Kanya. Magpakumbaba tayo para muli matanggap natin pagpapala ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at ang mga kasama nila
ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling. Matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin. Mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gawa ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamon nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moses ay nagsabi ng ganito, "Nanginginig ko sa takot. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awa mo'y nagunit ako sa loob ng iyong templo. Awa mo'y nagunit ako sa loob ng iyong templo. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Awa mo'y nagunita ako sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga nagalak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Awa mo'y nagunita ako sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y nagunita ako sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ako sa loob ng iyong templo. Alleluia, 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 alleluia.
ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugo niyang dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, at huwag kayong magdadala ng anuman. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alimantahan ng iyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito at pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron po akong papakita sa inyo. Meron po akong 2 soft drinks dito. Halos magkamukha po sila. Di po ba? Parehas po ng tatak, parehas po ng laki, parehas po ng itsura. Pero, kung titignan niyo po ng mas malapitan, may mapapansin po kayong pagkakaiba. Ano po? Yung isa, nabuksan na. Yung isa, wala na pong laman. Yung isa, buo pa. Yung isa, meron pa pong laman. Pero yung isa, lata na lang. Wala na pong laman. Bakit pinakikita ko po ito sa inyo? Ano po ang gusto kong pagnilayan nyo? Ito po. Sa buhay nating mga tao, marami tayong mga pressure. Marami tayong mga stress. Marami tayong mga paghihirap. Marami tayong mga bigat na mararanasan. Pero tingnan niyo po ito, kung ano mangyayari. Kapag pinisil mo ang lata, kapag nagpa-stress ka sa mga problema na yan, kapag hinayaan mo na mabigatan ka ng mga pagsubok na yan, ano mangyayari sa iyo? Kamukha po nitong lata na walang laman. Kita niyo po, di ba? Bumigay yung lata. Nalupi yung katawan. Nasira yung lalagyan. Ganyan ang mangyayari sa atin. Di po ba? Kung walang laman ang ating mga kalooban, magiging kamukha mo itong soft drinks, itong lata na walang laman. Ikaw ay masisira, ikaw ay masasaktan sa mga dadaan na problema at pagsubok sa iyo. Amen? Pero, tignan niyo po, itong soft drinks na ito, hindi pa nabuksan. Itong soft drinks na ito, meron pa pong laman. Kahit na makaranas po yan ng bigat, kahit na dumaan anong mga pagsubok dyan, kahit na merong lungkot at kabigatan sa ating buhay, anong mangyayari? Kahit na pinipisil ko po, no? Binibigay ko na po lahat ng lakas ko. Ayaw. Hindi po nasisira. Pinakapisil-pisil ko na po, binibigay ko ng lahat ng lakas ko. Hindi po malupi-lupi. Buo pa rin siya. Amen? Kapatid, tandaan niyo po ito. Huwag kang bibigay sa iyong mga problema at bigat ng iyong buhay. Magkakamukha lang naman po tayo mga tao eh. Pero ano ang magiging pagkakaiba natin?
Ito po, kung ikaw ay puno sa Espiritu, sa salita at kapangyarihan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, narinig po natin na sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa isang misyon. Ang nakakabigla po dito ay binigyan sila ng turo at habilin ng ating Panginoon na wala dapat silang dalhin na kahit na ano, puwera lang po ang tungkod at pangyapak o sandalyas. Jesus said, bring nothing in your journey. No money, no food, no bag. Ano po ang dapat dalhin lang? Ano po ang pinadala ni Jesus dito sa kanyang mga alagad? Ang turo niya, ang salita niya, binigyan niya ng kapangyarihan din ang kanyang mga alagad na magpagaling ng mga may sakit, ang magpaalis sa mga masamang espiritu, ang ipangaral ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Pero hindi po ba nakakapagtaka yun? Bakit hindi hinayaan ni Jesus na magdala ng bagay o gamit o pera ang kanyang mga alagad? Dahil pinapaalala ni Jesus sa atin, hindi ito ang bagay na magpapalakas sa atin. Hindi ang mga bagay na ito ang magbubuo sa atin. Hindi niyo po ba napansin, kahit na minsan may pera ka, bakit alalang-alala ka pa rin? Meron po mga iba dyan, kahit na busog na sila, umiinom pa nga sila ng alak pero tanungin mo sila, hindi sila masaya. Amen? It is because money, food, and material things are not the foundation of our life. Ano po ang sabi sa Biblia? That the Lord is my rock and my salvation. Ang nagbibigay ng lakas sa atin, mga kapatid, ang nagbibigay ng kaligtasan sa ating kaluluwa, walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Sabi po ni Jesus, kailangan magdala kayo ng sandalyas sa inyong paglalakbay. Ano po ba ang sandalyas sa Biblia? Ito po ay simbolo ng pagkatao at kapangyarihan. Ang mga alipin nung panahon po ni Jesus, wala po yang mga sandalyas. Kaya nga po, kung matatandaan nyo, balikan nyo yung kwento ng prodigal son, di ba? Nung bumalik siya, nung nagsisisi na siya, pinuntahan niya, nilapitan niya yung kanyang ama. Ano po yung ginawa ng kanyang mawain, mabait na tatay? Isa sa mga pinasuot sa kanya ay sandalyas. Kasi po, yung sandalyas ay simbolo ng pagkalinga ng Diyos. At pinapaalala sa atin, walang ibang makakapagpuno ng pangangailangan ng ating pagkatao kung hindi siya lamang. Amen? Let's admit it that many times we empty ourselves just to have money, wealth, and riches. Tayo'y nagkakasakit minsan para lang magkapera. At yung mga iba dyan, nababalisa, natatakot, nangangamba para lang magkaroon ng mas maraming pera. Pero ang mabuting balita po, pinuno na tayo ng Diyos sa Kanyang Espiritu, sa Kanyang salita, sa Kanyang grasya. Kaya kung merong mang bagay na dapat natin alisin sa ating buhay, yan po ay ang kasalanan at kataasan. Amen? Habang ikaw ay nagkakasala, nauubos ang iyong lakas at kapayapaan. Habang ikaw ay nagmamataas, bumababa naman ang tingin ng Diyos sa iyo. Amen? Kapag nagmamalaki ka, ang mga tao, nagiging maliit din ang tingin nila sa iyo. Instead of emptying yourself for money or for wealth, my dear friends, why not empty yourself from sin and pride? Dahil kapag walang laman ang iyong loob, pag malinis yan, diyan lang makakapasok ang Diyos para mas palakasin ka pa niya. Kapag bumibigay ka na sa mga pagsubok mo sa buhay,
Ang sagot ay hindi mas maraming pera o hindi mas maraming pagkain. Para malabanan mo anuman ang hamon ng buhay, kapatid, hayaan mo ang salita ng Diyos manatili sa iyong isip at puso. Understand, without God, you will just be an empty shell. Remember, when God created us, He formed us out of clay. Tayo'y lupa lang. Tayo'y dumi lang. Tayo'y alikabok lang. Pero bakit po ba tayo'y nabubuhay? Bakit ka nakakagalaw? Bakit ka nakakadama? Ito ay dahil binigay ng Diyos sa iyo ang kanyang Espiritu. Remember that when God breathed in His Spirit in this clay, it became man. Kaya tao ka, kaya may buhay ka dahil sa Espiritu ng Diyos. Pagkatapos, saan mo pinupuno ang iyong buhay? Alisin mo ang Espiritu ng Diyos sa iyo, babalik ka sa lupa, babalik ka sa alikabok. Hindi po ba? You are weak, not because you are poor. You are weak, not because you are sick. You are weak, not because you are hungry, but you are weak because you do not have the Spirit of God in you. Amen? Hindi ko po makalimutan ang isang ginang, matanda na po siya. Inanyayahan po ako na mag-bless ng kanyang bahay. Pagkapasok ko po doon sa kanyang tahanan, ako po ay nabigla dahil sobrang dami po ng kanyang gamit. Ang dami pong mga pinggan, patong-patong, dami pong mga kutsara, dami pong mga palamuti, mga dekorasyon, mga figurine, ang dami pong mga sabon, ang dami pong pabango, ang dami pong mga dekorasyon, mga bag, name it. Sobrang dami po. Di po ako makagalaw dito sa loob ng bahay. At sabi po nitong matanda, dati po, Father, ang saya-saya ko kapag nakakakuha ko, yan yung mga collection ko. Pero ngayong matanda na ako, Father, dito ko na-realize, itong mga kinolekta ko, basura pala. Sa edad kong ito, Father, hindi ko na malinis. Hindi ko alam kung paano ko aalisin ito. Itong bahay ko, Father, sabi po ng matanda, isang malaking bodega. Kaya pala tinawag ako nitong ginang, nitong matanda. Hindi lang para bendisyonan yung kanyang bahay, pero siya yung nangangailangan ng bendisyon. Kasi po, sa totoo lang, sa aking pakikinig sa kanya, lonely siya. Nalulungkot siya. Dahil wala po siyang kasama doon sa bahay. Yung kanyang mga anak, meron na sariling pamilya, nakapag-abroad na sila. Mag-isa lang po siya nakatira doon sa bahay. Kasama niya yung maraming gamit niya na hindi naman nagpupuno ng tuwa at kapayapaan sa kanya. Mga kapatid, hihintayin mo pa ba na tumanda ka bago mo maunawaan ito? Hihintayin mo pa ba na malungkot ka o mahirapan ka para mapagtanto mo lang ito na hindi ang mga material na bagay ang magpupuno sa iyo, ang magpapalakas sa iyo. Hindi naman sa lahat ng panahon, pera ang solusyon. Amen? Kung walang mabuting laman ang loob mo, siguradong bibigay at bibigay ka sa mga pagsubok ng buhay. Kung walang mabuting laman ang iyong isip at puso, mga maliliit lang na problema, agad magre-react ka, agad masisira ang iyong nararamdaman. Kaya nga po, kapatid, muli magpapuno po tayo ang basbas at bendisyon kay Jesus. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang magpapaapekto diyan. Lalong-lalo na kung alam mo ikaw ay puno ng grasya ng Diyos. Hindi ka kayang sirain ng problema o ng pagsubok ng buhay. Nalulungkot ka man o nangungulila sa pamilya mo dahil ngayon malayo ka sa kanila. Napapagod ka man sa iyong pagtatrabaho, ikaw ay nangangawit na, nagsasawa ka na dahil hindi ka gumagaling sa pagpapagamot o pagpapahospital mo. Nag-aalala ka palagi, saan ka kukuha ng iyong pambayad sa iyong mga utang. Kapatid, walang stress o pressure na makakasakit sa iyo kung
nasa loob mo ang salita ng Diyos at ang kanyang pagpapala. Ito po ang ating ipagdasal. Sabihin natin sa ating mabait, mabuting Panginoon na tulungan tayo alisin ang ating mga takot at pag-aalala sa buhay. Tulungan nawa tayo na alisin sa ating puso ang dumi ng kasalanan. Tulungan nawa tayo na bitawan natin ang paghahabod sa pera at sa kayamanan para maging mas malinis ang ating isip at puso at diyan mag-uumpisa na mapuno muli tayo ng salita at espiritu ng Diyos, ang tunay nating lakas at kaligtasan. Amen. Tumayo po tayo. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa mga biyaya na ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ito. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglalakbay sa simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig ng iyong pinapakita sa amin. Gawin mo kaming tapat na mensahe ng Ebanghelyo, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir. At ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, ngayon aming kagalakan, pagpaparangal sa iyong mga martir. Sila'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ang pinahayag kahit na sila'y namatay, sapagkat minarapat mo na amin silang matularan. Ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katadagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw,
Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung babalikan niyo po ang nabasang ebanghelyo o mabuting balita, may napakagandang detalye po doon. Nasabi, ang lahat ng mga pinagdasal ng mga alagad o apostol ng ating Panginoon ay gumaling sa kanilang mga sakit o karamdaman, at sa pamamagitan ng kanilang dasal ay napaalis nila ang mga masamang espiritu. Wala silang dalang pera, wala silang dalang pagkain, wala silang dalang mga bag, lalagyanan. Ang daladala lang nila ay ang pagpapala, bendisyon ng ating Panginoon, ang salita ni Kristo, kanyang banal na Espiritu. Tignan niyo po. Kahit na wala silang dalang pera, nakapagpagaling sila. Kahit na wala silang dalang pagkain o material na bagay, napaalis nila ang mga masamang espiritu na nanggugulo sa isip, kalooban ng mga tao. So pinapaalala din sa atin yan, na maaaring nasa iyo ang lahat ng pera at kayamanan, pero pwede ka pa rin magkaroon ng sakit, manghihina ka pa rin. Maaaring marami kang gamit, maaaring meron kang trabaho, maaaring maganda ang bahay mo, pero pwede ka pa rin pasukan na masamang espiritu. Pwede ka pa rin bigyan ng pag-aalala at gulo sa iyong kalooban. Ano ang makakapagpalakas sa iyo? Tanging ang banal na Espiritu, ang salita ng ating Panginoon. Pag pinapapuno mo ang iyong buhay
sa pagpapal at bendisyon ng Diyos. Ano man ang dumating na pagsubok, madadaanan mo yan, malalampasan mo yan, at makakaraos ka. Yan ang mabuting balita. Remember that only the Lord is our rock and our salvation. Ano ang daladala nyo? Anong bit-bit nyo ngayon sa buhay? Yan ba nagpapalakas sa'yo? Yan ba ang nagbibigay sa'yo ng tatag para malabanan mo ang mga iba't ibang problema ng buhay? Kaya ang assignment ko po sa inyo, ngayong araw, o kung magagawa nyo buong linggo, pag kayo po ay lalabas na, magtatrabaho, kahit saan kayo pumunta, sana magdala kayo ng rosaryo sa inyong mga bulsa, o maliit na krus, o maliit na medalyon, any religious article, any sacramental. At pag kayo ay nag-aalala na, pag kayo ay napapagod na, pag kayo ay nalilito, pag kayo ay natutokso, please try to hold those religious article, those blessed items, para mapaalaala sa inyo na hindi kayo pinapabayaan ng Diyos. Tanging lakas natin at kaligtasan ay sa Diyos lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.